Shout out sa inyo muli si Mr. Pats. Meron po nag-text sa atin yan, nabasa nyo naman yan. Ang sabi niya sa akin about sa kanyang Ranger 2021, nag-mix ang water at ang ETF. Ang sabi niya kung okay lang ba ipaplas at magpapalit ng langis. So guys, nakausap po na siya at nabigyan na natin ng advice. At gusto ko lamang i-share dito po sa ating Facebook page para yung mga customer po natin o yung mga follower ko na nagtatanong o hindi pa man nangyari sa kanila at maging aware din sila sa pag nangyari sa kanila at alam nila kung anong dapat nilang gawin. So ang sabi ko sa kanya, kung ipaplas mo lang yan at magpapalit ka ng langis, nandiyan pa rin ang trouble. So kinakailangan mo, palitan mo na ang oil cooler. So sinabi niya sa akin, ganon-ganon, nag-usap kami. Pero sabi ko, sir, ito advice ko lang. Kapag pinalitan mo lamang yan ng oil cooler, at ang langis mo at ang filter, mangyayari sa transmission mo ay magkakaroon pa rin ng trouble. Sa ngayon, hindi mo siya mararamdaman 1 week, 2 weeks, o 3 weeks, o 1 month, masasabi natin, o magiging 2 months. Pero unti-unti na pong masisira po ang yung transmission. Kasi po, once na po pinasok na po ng tubig ang ating transmission po, ay yung mga clutches po niyan ay magiging marupok. Dahil po alam naman po natin yung ating pong converter ay meron din po yung clutches. Hindi lamang po sa guys, no, sa Ford dito, kundi sa ibang mga sasakyan. So ano ba dapat natin gawin kapag nangyari po sa atin? At ito po ay mahalaga. Lalong-lalo na po na napansin kaagad natin, wag na po natin siyang ibiyahe sa malayo. Hanggat maari, madala natin sila sa mekaniko. At ang the best way talaga dyan sa gagawin po natin para maiwasan yung bagay niyan, ipo-pull down po natin yung transmission. Bagang may kamahalan, pag binaba po natin ang transmission kaysa magpaparebuild tayo ng transmission. So kapag pinull down po natin ang transmission guy, so yung langis po kasi sa loob po ng transmission, kahit i-drain mo yan, ay hindi yan basa-basa matatanggal. Hindi siya basa-basa mawala yung tubig na naghalo po doon sa langis. So pag dinrain po natin yan at naibaba na natin, siyempre tatanggalin din natin yung valve body dahil nandoon na rin po yung tubig na may langis na naghalo na nagmix at mangyayari po sa ating pong valve body ay magkakaroon po ng mga stock up doon sa ating valve body. At the same time, pinaka-importante sa lahat guys, yung ating torque converter. Ang torque converter kasi guys, kapag hindi natin siya naibaba, nag-drain lang tayo. So kung mangyayari yan sa torque converter natin, ay nandoon pa rin yung langis. Maliban na tanggalin natin ang torque converter at saka natin siya talagang full drain pati po ang transmission po natin. So yung tinatawag po nilang dialysis, okay po ba yun? So para sa akin guys, hindi siya okay. Kasi hindi naman talaga siya madidrain ng husto. So, ang pinaka-importante talaga dyan na ma-advise ko lang, hanggat maaga pa, ay pababa na po natin ang ating pong automatic transmission. Magkano lamang po maipaba po natin yan? Siguro gagastos ka ng mga 15 mil na pull down yan, tapos balik. Kaysa mag-rebuild tayo, lalo-lalo na yung Ford Ranger, umaabot po ng 80 to 90,000 kapag pina-rebuild po natin yan. At yung mga sedan po ay umaabot po ng 40 to 50. At yung mga SUV nasa 50 to 60 po. So, kaya ito, advice lang sa akin mga follower at sa mga baguhan pa lamang na nagpalo sa aking channel. So, ito po yung pinaka-the best way na gagawin ninyo. I-pull down nyo po yung inyong pong automatic transmission para ma-drain ang lahat po ng fluid na pumasok sa inyo pong transmission. Siyempre, kasama na dyan ang oil cooler na papalitan po natin. So, guys, kung nakarating ka pala sa last part ng aking video, huwag mo pong kalimutan mag-follow, like, and share. At mag-comment ka na rin sa section niyan. At the same time guys, marami pa po ako mga i-upload ng mga video. At mga nakalipas, makikita mo po yung mga video ko dyan. So, maraming salamat guys. Muli, ang inyong kaibigan, nagpapayo na si Mr. Pan.